ikaw, Rai, syempre, I'm sure, dahil nga ang babata ng mga kasama mo, no, medyo tumutulong ka na rin slightly sa coaching. Hindi naman siguro sa diskarte, sa sistema, in-game. Pero sa practices, paano ka nagiging medyo kuya? Anong diskarte mo sa mga bata? Lalo na sa backcourt. Kasi, okay, let's admit, no, there is a lot of good things about the QC Black Bulls, but the highlight of their team right now is their backcourt. Okay? Specifically because of the performances of Pat Buena and Hoson. MJ Hoson. So I'd like to ask Ryan, who is obviously the leader of the backcourt, the kuya of the backcourt. Kumbaga, paano relationship nyo? Kayo, ni Pat, ni MJ? Ano lang, si MJ naman kasi lagi ko rin kinakausap yan. Lagi ko siyang mini-message na tinuturuan ko siya kung ano yung tama. Talagang ano yung tama sa loob ng court, kung ano kailangan mo gawin, ano diskarte. Ano pa kasi si MJ, medyo bata pa eh. So kailangan nila mag-guide pa sa kanila. Kaya ayun, lagi ko silang kinakausap sa practice. After game, yung performance nila. Right. Oo nga. Kung ano yung kailangan nila i-adjust, kung ano yung tama nila. Speaking of tama, marami nagawang tama to si Ryan Costello sa MPBL. Isa na dyan, yung stint niya sa Pasig where he was teammates with Kenny Rocacurva, Correct. Carlo Lastimosa. Jeric Teng. Yeah, I think Consi. this was 2022, no? That season. That was the year that si Boss Buddy talagang nakapagbuo ng team Maganda yung team from nila nun. scratch. Playoffs ba kayo nun? Playoffs po. Playoffs sila nun. That was them, di ba? Carlo Lastimosa. Josan Nimes ba? Nandun ba nun? Yeah. Josan, Robbie Manalang. Yeah, I'm not sure if Asidre was there. Or, hindi, wala ba siya? Okay. Kabitata. It was that team na nakilala rin yung Pasig eh. Yan yung pumutok si Rocacurva niyan eh, nung season na yan. And backcourt leader nila si Ryan Costello doon. So, ayun, tapos last season, no, we will not forget his performance during that series against Nueva Ecija. No? I think that was game 2. Matagal siyang di nakapaglaro. Tapos, pinalaro siya. Ang ganda ng laro niya nung game 2 na yun. Kumbaga, he knows, no, Ryan knows kung how to win, no? And that's why ang ganda ng pasok niya dito sa Pwedeng meme yun Ryan knows. Ryan knows. Pwede. Pwedeng vlog, pwedeng podcast. Wala mo magka-podcast. Tinitingnan ko yung habang nagsasalita si Ryan kanina, nakita ko si JB kasi nga sabi mo tinetext mo si MJ, no? Ikaw na yung tama, di ba? Pagiging disiplina ni Coach JB, parang sinasabi rin niya, talagang tama, kundi tatamaan daw sa kanya. Kung hindi. Okay, pero paano mo naman na-maintain yung chemistry, lalo na ikaw ang isa sa mga veterans? Kasi it's one thing na magbigay ng advice. It's another thing to perform. Diba? There's certain expectations tama, di ba, Coach JB? Tsaka yung chemistry na komportable yung player na lapitan ka pag kailangan nila ng advice, ganun. Paano? Kuya ka ba? Stricto ka ba? Paano ka ba? Ano lang, minsan ako yung nagsiset ng banding namin. Ganda. Yung budget, kanino kinukuha? Sa boss lang. Kasi, veterano na nga to. Okay. Veterano na. Sige, paano yung mga bonding nyo, Ray? Sa off the court, minsan kakain sa labas. Ito naman, inuman ako. Minsan, wala kayo nun. Wala kayong budget. minsan, after game, chill. Pagkatapos ng game, dito tayo. Shot. Importante talaga yan. Importante kasi yung banding talaga Yun yung importante. At lumalabas naman Nakikita naman sa team nila na talaga. Minsan sumosobra Hindi nagising. Hindi nagising. Okay, wag na natin ipangalan. Okay. Sakbay na ba yan? Hindi ako yung nagsabi Yung head coach ang sabi. Pinangalanan na. Pero Ray, matanong kita kasi ang dami mo nang nasalihan na team. Last year, powerhouse, no? Binuo yung team na yon. Talagang championship level yung team nila last year, no? Anong nakikita mo dito sa QC? Bakit ka na pa-oo rito? Sa QC, ano nakikita mo? Bakit ka na pa-oo? Sino nanligaw sa'yo? Si Coach JB ba? Si Coach Arjo ba? Or parang si Dave ba na nakita ko sa TikTok? Bukod dun sa kung ano yung inoohan mo, anong nakikita mo sa future nitong team na to? Hanggang saan siya makakarating? Kumbaga para sa'yo, anong meron to? Kasi nung pre-season, napapanood ko na sila. So nakita ko yung game nila na every game competitive sila Kahit hindi naman sila kilala di ba? Kahit
Doon lang silang galing school. Tapos yung kalaban nila malakas. Pero naglalaro sila talaga ng competitive eh. Tama. Kahit wala silang pinipili, kahit sino pa yan. Kahit malakas pa yan. Kaya namin to. So ayun yung gusto ko mapunta ang team na competitive talaga na lumalaban. Kaya yun yung kaya napunta ako sa kanila. Talagang minessage ko si Coach JB na baka pwede ako dyan. Kasi dati kayong teammates. Oo. Message ko siya. Okay. Kasi nakita ko yung team nila na lumalaban talaga competitive eh. Pwede mo rin siya message. Ano ba Facebook mo? Pero si Al Dave, no, matanong natin, kasi syempre nakikita naman natin yung mga ibang kasabayan niya na collegiate players, no? Nasa MPBL ngayon. Alam ko, nagbacolod ka na rin last season. No? So, basically, pangalawang taon mo na to sa... Paolo Avelona? Okay, Coach Pao. Oo, tama. Yun nga yung team na yun. Pao, sorry. Pao. Oo. So, kumbaga bago ka sa MPBL, no? Alam ko, nagpa-draft ka na rin, pero nagstay ka dito sa MP, no? Nakikita mo yung mga bago mong kasabayan na collegiate players. Siyempre, getting into the playoffs, palakas na ng palakas yung competition, ganyan. Kumbaga, parang ano yung nakikita mong magiging role mo talaga dito sa QC? Kumbaga, ano yung pinaka maitutulong mo dito sa team na to? Feeling ko po, yung maitutulong ko lang po talaga is, sa defense po talaga. Po yung pinapa-focus sa akin ni Coach JP sa defense, lalo na po sa mga malalaking mga guards, mga ganun. Tama. Kanino ka excited makamatch up sa mga teams? Sa North muna, andyan ang Caloocan. Tinatanong namin to palagi sa mga guests namin. Andyan ang San Juan. Andyan ang Abra. Kanino ka excited? Anong division ba Manila? Nakakalimutan ko na eh. Nakalaban nyo na ba? North. North, okay, sa North. Nakalaban nyo ng Caloocan. Okay. O di yung ano na lang. O di yung Abra tsaka San Juan. Kanino ka excited? O kahit sino sa North. Excited po ako sa San Juan po. Kasi malapit na yan eh. Next game. Sige, first time na yan. This week, di ba? Sige, first 5 siya. Narinig mo na ha? Mag-ready ka na. Ang ganda ng game na yun. Mag-ready ka na kay Raylan Torres saka kay Harold Alarcon. Oo nga. Kababayan po yun. Tama, makulod yan. Makulod yan. Coach, that is a big game. We are talking about it again. Today is June 1. The game is on Friday. June 5. Tell us, Coach. I mean, this is gonna be your biggest test, obviously. Hindi lang yung next game. Yung next 3 to 4 games nila. Itong stretch. Ng June. Mukhang crucial to eh. Sa position nila. At this point, we are more than one-third into the season. Although they have already played Pasay and Caloocan, which are also strong contenders, but San Juan is San Juan. Yeah, So, kumbaga, ano na yung mindset mo, Coach, getting into that game? Panalo, sana. Kasi, How? ako, sobrang thankful ako sa Rizal. Kumbaga, yung Rizal, nung tinalo nila yung San Juan, Naganahan. lahat kami, mga nasa yung mga mid teams, kaya. By the way, Rizal player yan si Coach JV. First season. Okay, first season ng MPBL. Okay, teammate sila ni Coach Eric de la Cuesta. Okay. One of my favorite teammates. Pagka panalo ng Rizal noon, minessage ko agad si Boss Andre. Sabi, Boss, congrats. Kumbaga, yun yung Rizal, kumbaga, kasi feeling ko, baka kaya namin yung Rizal, baka. Tapos tinalo nyo yung San Juan. So, nagkakaroon kami, ako, para sa akin, na confidence na kaya natin to. Kumbaga, kaya na, hindi imposible. Kumbaga, pag nasa players naman yan, kasi siyempre, kami coaches, talagang nilalatag lahat yan. Hindi daw to pressure, Pero nasa sa inyo daw. Titignan ko si Costello, hindi natitinag eh. Fearless talaga to eh. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL, nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may Rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.